Mabihayang gabi mga minamahal kong kapatid kay Kristo Jesus at maging doon sa lahat ng nanunood o inaabutan ng bidyong ito. So sa gabi pong ito may nais po kong sabihin sa inyo. Ano po? Unang-una, ako po ay talagang nananangan doon sa katotohanan na imminent ang rapture. Ibig sabihin po ito po ay misteryo. Ibig sabihin po ito ay nireveal sa mga Gentiles lamang sa pamamagitan ni Pablo na atin pong apostol. So wala po itong kinalaman dun sa 7 pista ng mga Hudyo. Ano po? Dahil ito po ay ikinalilito ng ilan dahil kaya po sila nagkaroon ng conclusion na September 23 to 24 rapture na raw dahil sa tinatawag na Rosh Hashanah na ito po ay isang pista ng mga Hudyo na tinatawag pong Feast of the Trumpets. Diyan sila humuhugot, yan ang kanilang naging basihan. That's why they say and claim rapture na raw sa 23 and 24. Again, ako po ay natutuwa dahil maraming Kristiyano ang very excited to meet the Lord Jesus Christ. Pero sa kabilang banda rin po, alam niyo to, may mga sides po yan eh. Pero pwede kong ibigay yung mga sides na hindi ako nagsaside sa kahit ano. Na-agree ako sa dalawa. Okay. Doon sa mga date setter, ako hindi po ako date setter. Hindi ako nagse-set ng date. Pero doon sa mga date setter, hangarin po ako sa kanila. Bakit po? Ibig bang sabihin, naniniwala ako sa sinasabi nila? Hindi po. Pero hanga ako sa kanila because they are so eager. You know? They are so eager to anticipate the Lord's coming. Natutuwa po ako doon dahil kumpara sa mga hindi nag-aantay sa Panginoon, no? Ako, hindi po ako naniniwala sa date setting, no, sa ganyan. Pero ginagalang ko yung paniwala po nila. Ako po, hinihintay ko si Jesus every day. Actually, upon recording this video, He could come. Okay? He could come. Mas maaga pa doon sa Rosh Hashanah and doon sa tinatawag na Feast of the Trumpets, no? Trumpets tuloy, trumpets. Social. Okay, so the Lord Jesus in His greatness and His glory, dahil nga Diyos siya lang po nakaalam yan. Pero nung nagkatawang tao siya, sabi niya, may sinabi si Jesus na Ama lang ang nakakaalam. Syempre, nagkatawang tao siya during that time. Diyos na siya ngayon eh. Bumalik yung ano niya. Hindi naman nawala yung pagka-Diyos niya. Pero nung nandito po sa lupa ang Diyos anak na si Jesus, nagpasakop siya sa kanyang Daddy God. Father God, you know. Hey, Daddy. Yes. Doon siya sa will ng Ama, Daddy God, Abba Father. Okay? So, pero ngayon, dahil siya yung darating na Diyos, alam niya kung kailan siya darating. At ang nakababatid lang ngayon yan, siyempre, ang Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ako, bibigay ko po yung basic po dito. Ayoko nagsaside, ayoko mag-side dun sa date setters, ayoko rin mag-side dun sa mga parang, iba naman ang tingin. Pero ako po talaga, hindi po ako nagseset ng date because I am expecting Jesus to come at any time ayon sa kanyang kalooban. May the Lord Jesus come anytime. Okay? So, may danger din po kasi ang date setting. Ano po ba ang unang-unang danger ng date setting? Unang-una po magiging danger po dito ay pag hindi po ito natuloy, magkakaroon ng pagkakataon yung mga hindi mananampalataya, okay, natuyain tayong mga Kristiyano. Sa bagay nakahula naman na po yan. Sa akin wala naman yung panuloy. Lagi nga po kami tinutuya kapag kami po ay nangangaral sa mga bahay-bahay. Sanay na po ako diyan, sanay na kami diyan. Pero siyempre po, it's not a good testimony to the world. Kaya
hindi rin po ano yon, hindi rin po palo, no? Pero I mean, okay lang even if they set dates again, I'm nothing against it. Kung ginagawa nila yon, although I don't agree with it, but I'm not against it. Magulo akong kausap, maniwala kayo. Totoo yan. Pero ayaan nyo nung ganon, kasi magkaroon ako ng kaaway, di ba? So, yan po ay tinatawag na paggalang, yes, sa kanila. Pero meron din pong hindi rin magandang epekto, yun nga, yung mga manunuya. Tapos pangalawa, no? Pangalawa, yung iba po nawawala ng pag-asa sa buhay, ibinebenta na yung mga ari-arian at sinasabi nila na darating na ang Panginoon sa ganire, ganoon. Pangatlo, ang pinakamabigat pong basihan ko, kaya dangerous ang date setting regarding the Lord's coming or the rapture dahil marami na po sa history ang ganyan. Okay, meron pong isang guy noong 1988, no, na talagang why the Lord Jesus will come in 1988 or why the rapture will happen in 1988. I forgot the name, no? Pero alam nyo, ito po ay naging successful. Marami siyang napaniwala. Actually, noong 1981, ito, may libro po ako nito. Personally, pinamana po sa akin ito ng aking pumanong na daddy. Yung libro ni Hal Lindsey tungkol sa pagpasok daw ng 1980s. Doon na raw darating ang Panginoon. O kita nyo, ano na ba ngayon? Yung mga ganyan-ganyan. Tapos merong isang malaking kulto sa buong mundo na alam naman natin nagmula sa New York, America, na ito po ay talagang kinikilala ngayon, no? At marami silang prophecies, 19 ganito, 19 ganyan, hindi natuloy, may 1945, may 19 minub ng 1950, walang katapusan. Pero ang pinaka-popular po sa lahat ay yung nangyari po noong 1844. 1844 po yan na talagang ang daming tao dito sa Amerika na talagang naniwala na magse-second coming na. At nung hindi po nangyari, ang laki ng disappointments ng mga tao dahil hindi nga dumating si Kristo. At ang masaklap pa nito, isang kulto ang nabuo dahil po sa ganire na date setting. May nag-set po ng date na sabi niya, darating si Jesus sa ganito. Nung hindi dumating si Jesus, sabi niya, dumating si Jesus sa pagkatao ko, sabi niya. Ako na si Jesus. Napaniwala rin niya yung mga tao. Nakita niyo mga ganyan. Ayan po mga danger diyan. Hindi ko po isa-set aside ang mga danger na iyan. Okay? Dahil ayan po ay talaga po naman. Maniwala kayo sa hindi. Ay talaga pong nangyayari. Pero what I admire with these people are those people na talagang eager to wait Jesus. Yun, believe po ako diyan. Dahil yan po talaga ay dapat araw-araw nating inaantay. Hindi lang po sa September 23 to 24. Magsisimula po kasi ang itong ganitong Feast of the Trumpet sa 22 at matatapos ng 24. I think sun up, matatapos ng sundown ng 20. Anong tawag dito? Ng 24. Hapon pa lang po ng 22, umpisa na po yan eh. Oo, sundown, umpisa na po yung Feast of the Trumpet nila ng 22. At matatapos din po ng ganun din pong panahon after 2 days sa 24. Kaya sabi nila, dyan daw darating si Jesus. Abay, kung dumating si Jesus dyan, tuwang-tuwa rin po ako kasi talagang I'm really eager to meet the Lord Jesus without experiencing death. And makita na siya. Naway ganun din po lahat tayo. Again, huwag tayo mag-away-away mga Kristiyano. Pero ni-remind ko lang po kayo, may danger ang date setting talaga. Malaki ang pwedeng gawing kapahamakan nito. Especially dun sa mga hindi malalim sa Biblia at hindi palabas at hindi palababad sa salita ni Jesus. That's why we really need to go back to the Bible. Dahil sabi nga po talaga, ito lang po talaga ang ating mapanghahawakang ebidensya ng lahat-lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Okay? Anong oras na po ba? Ay sa totoo lang po, 11:31 na po. Ay, 11:30 ng gabi dito sa relo ng aking cellphone, no? So, hindi ako inaantok dahil gusto ko po i-share sa inyo itong bagay na ito.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon.